Okay po, kaibigan, meron tayong mahalagang paalala sa ating mga seniors. Actually, hindi lang to pang senior. Kahit 40 years old pataas, pwede na ritong tips. Kahapon lang kasi nag-lecture ako sa Laguna. Around 5,000 seniors yun nag-lecture. Nakita ko, marami sila gusto sa tinuro ko, kaya gusto ko rin ma-share sa inyo. Kasi nakita ko yung response nila. So, 10 tips mga bawal gawin ng senior na hindi pa ninyo alam. Number 1, pag maliligo kayo, sabi ko nga, mas safe sa akin, try nyo may silya sa banyo. Habang nagsha-shower, wala namang masama. Bili kayo ng plastic na silya. Gusto ko yung silya, yung medyo makinis Ayoko yung maraming butas kasi baka maipit yung puwet nyo, magsugat pa yan. So, medyo maganda o pwede lagyan nyo ng tuwalya o lagyan nyo ng, basta may tela doon para hindi masugat yung puwet. Bakit? Pag naliligo tayo, ang nawawala sa senior, balance. Diba? Subukan nyo, mag-shower kayo, nalagyan ng shampoo yung mata nyo, mawawala kayo ng balance. Tsaka ilang beses ba kayo sa CR, muntik-muntik matumba. Yan. Kahit ako minsan yung tapakan mo lang, madulas mapapaganon ka Pag naganon ka, pag nabali ang tuhod, nabali ang hips, tapos na tayo. Ayaw natin yan. So, delikadong-delikado. Ako nga, yung baro ko, minsan nilalagay ko pa sa sahig para lang hindi madulas yung paa ko. So, ligo, may silya, balance. Kasi pag senior nga, may vertigo na kayo at may hilo na. Tandaan nyo yan, Number 2, sa gabi, pag natutulog, kailangan meron kayong konting night light. Meron ako nabibili yung sinasaksak, tapos may ilaw sa gabi. Ino-on-off ko siya. So, pag may night light, bakit? Ang senior kasi, malabo na ang mata sa gabi. Diba? Kulang tayo sa night vision. Tsaka pag gigising tayo madaling araw, pinataas ko kamay ng senior Ilan ang umiihi na isang beses sa buong magdamag? Taas sila lahat ng kamay. Ilan ang umiihi ng 2 beses sa magdamag? Lahat sila taas ng kamay. So, pag iihi tayo ng 2 times sa madaling araw, tatayo ka, baka matumba ka. Dapat malinaw yung daanan, tapos ingat ka. Gusto mo ba magpaa, papuntang banyo? Gusto mo ba magtsinelas? Nasa sa inyo. Kasi minsan, tsinelas, baka madapa. Paa naman, baka masugat ang paa. Tingnan nyo maigi, dapat malinis ang sahig. Gabi, night light. Number 3 tip para sa senior. Pag matutulog kayo sa kama, mas maganda may harang. Sabihin nyo, Doc, ang corny. Hindi yan. Ilang beses kayo muntik mahulog sa kama, magsalita. Kama, mahulog ka, mababalian ka yan, Ako nga, dati nangyari sa akin binangungot ako ng ipis. Sa bangungot ko may ipis. Ako kung tunay na may ipis. So, kakaganong-ganong ko sa ipis, nahulog ako. I think na-sprain yung kamay ko. So, kailangan may harang ka. May harang either para alam mo hindi ka matutumba. So, yan, sa gabi. Pag na-arm fracture, delikado tayo. Number 4 tip. Babala sa senior. Maraming senior at maraming kababayan natin kahit magbata pa. Gusto mag-exercise, di ba? Gusto nyo magpapawis. Gusto nyo mag-jogging sa labas. Kaya lang, iba na po panahon ngayon. Global warming ngayon. Sobra init, sobra humid. Pag nag-exercise ka sa init, na-dehydrate ka, pwedeng masira ang kidneys mo. Pwede ka ma-kidney failure. Sobrang exercise, sobrang init, kulang sa tubig. Kaya para sa akin, like tayo dito, sa kalye natin dito, delikado. Kahit sa probinsya, saan ka magja-jogging? Di ba? May aso, may kotse, ang bibilis, pwede ka mabangga. Tapos, yung daanan natin, lubak-lubak, yung manhole, bukas, yung mga butas-butas, bukas. So, pwede ka ma-aksidente dito. Unstable yung tinatapakan natin. Minsan yung pag hindi pantay yung sahig o yung asfalto, tapos pagtapak mo, mali ka ng tapak, yung bukong-bukong mo, yung ankle mo, may sprain ka
Kaya ang payo ko, secret lang to, doon na kayo sa mall maglakad. Mga senior, maganda ang daanan sa mall, di ba? Sabi ko nga, wag na kayo masyado bumili. Lakad-lakad na lang kasi malamig, maganda sa puso, nalilibang pa kayo. O, pag hinuli kayo ng security guard, sabi ni Doc Willie, maglakad kami dito. Di, bumili na lang kayo ng konting kape o inumin para hindi naman magreklamo. Tsaka isa din, so ba't sinasabi ko sa mall, mas safe? Siyempre nga, mas mahina na tayo. Humihina din yung puso natin, yung baga natin, di na natin kaya yung init. Di ba? Pag mainit, hinihingal na tayo eh. Kasi yung baga humihina, puso tumitigas, baga tumitigas. So, exercise na lang sa malamig. Yun ang kalaban natin. Heat stroke. Okay? Kita nyo yung nabalita kay Arnold Clavio, di ba? Na-stroke siya, dumugo ang ulo. Bakit? Ang init-init, nag-golf eh. Nag-golf siya nung hapon, ang init-init nung araw na yun, na-stroke siya tuloy. Number 5 tip para sa mga seniors, para sa akin, very important yung sinusuot nyong sapatos. Mas gusto ko rubber shoes. Ako rubber shoes ako. Rubber shoes ako sa labas, rubber shoes ako sa bahay. Kahit pag umaalis ako, rubber shoes. Bumibili ako ng rubber shoes na mukhang leather shoes, pero rubber shoes siya, yung walang tali. Mas safe ang rubber shoes kasi nga mas hindi ka matutumba, mas stable, lalo na yung paa ko, medyo flat feet kasi ako. Isa lang ang babala ko sa rubber shoes. Okay? Ang babala ko lang sa rubber shoes, may rubber shoes na masyadong madikit. Yung squeaky, yung nag-i-squeak siya, masyado siyang madikit ang rubber shoes, masyadong rubbery, minsan didikit sa makinis na sahig. So, pag masyadong makinis yung sahig, didikit ka, biglang hihinto yung rubber shoes mo. Pag hihinto, pwede ka matumba. Pwede ka mahulog paharap. Nangyari na rin sa akin yan. May kakilala ko nangyari sa sikip ng rubber shoes niya bago, unang araw gamit, na hinto siya, natapilok. Nagkasugat siya dito. So, yun din ang problema sa rubber shoes. Pag bago pa, dapat ingat yung lakad. Hindi pwede sliding, kailangan tapak. Tsaka kung naglalakad kayo sa mall, sa akin walang masama, hawak ka kay misis. Kayong dalawa maglakad. Diba? Ako, mahawak ako kay Doc Lisa para minsan, pag hindi ko nakita, matutumba, may kahawak ka. Diba? Doon ka lang humawak kay misis, wag sa ibang babae. Baka masuntok tayo bigla. Diba? So, rubber shoes maganda, pero may babala, ingat kung masyadong madikit. Number 6, okay? Pagkain nyo dapat mas malambot na. Okay, nakakahiya. Mas lugaw, mas malambot, mas basa. Huwag na oily. Di na pwede oily fast food sa senior. Bakit? Hindi nyo ba napapansin ngayon, pag tumatanda tayo, hindi ka na matunawan. Diba? Like sa umaga, pag kumakain ako, yung unang 3 lunok, ayaw bumaba. Naiipit dito. Para na-stuck dito yung kinain kong tinapay. Kailangan hihinga ka muna dahan-dahan bago bubuka esophagus bababa. Bakit? Pag tumatanda tayo, nababawasan na tayo ng gastric juice. So, yung mga liquid, yung mga pampadulas, pangtunaw ng pagkain, kumukonti. Yung laway, kumukonti. Yung galaw ng bituka, mabagal. Mabagal na. Kahit yung esophageal sphincter natin dito sa may sikmura, bumubuka na yan. Dapat nagsasara yan eh. Pag kumain ka, sarado eh. Pero tayo, pag tumatanda na, pag kumain, bukas pa rin. So pag bukas yan, aakyat yung acid. Kaya pag senior namin, hyperacidity, may GERD. Pag dighay nyo, maasim para maakyat yung pagkain. So, dahil mahina na panunaw natin, pagkain nyo mas malambot. Ayaw mo na oily, ayaw mo na matitigas. Doon na tayo sa dahan-dahan, tapos inom na muna ng tubig. Slowly ang kain. Mas mabagal. Sinasabi ko nga, pag bata ka, pwede ka kumain. Kahit anong Jollibee, Only Rice, anong potato chips, yung gusto natin dati, mga Jack and Jill. Yun, favorite ko dati nung bata ako. Kaya lang,
Pag bata ka, pwede mo kainin lahat. Dati nga, sa potato chips, inuubos namin eh. With soft drinks pa yon. Pero pag matanda ka na, may pera ka na pambili, hindi mo na pwede kainin. Ang tagal ko na hindi kumakain ng potato chips junk food. Hindi na po pwede kasi ano na eh. Pag matanda ka na, nag-junk food ka, mag-GERD ka na eh. Oo, pang bata lang yun. Saka bawal na rin sa bata eh, magkaka-diabetes at high blood ng maaga. So, pagkain na, malambot na pag nagkakaedad. Number 7 and number 8 tip. Okay, number 7, may mga bagay na libre na hindi natin ginagamit. Tinuturo ko to. Number 7, yung pag-inom ng tubig. Sobrang halaga pag-inom ng tubig. Minimum 8 basong tubig sa isang araw. Kung babae ka, siguro mga 6 to 7 glasses. Pag lalaki, mga 8 to 9 glasses. Depende. Mas malaki ang katawan, 10 basong tubig sa isang araw. Construction worker, nagtatrabaho sa labas, kahit 12 baso, 12 glasses, 13 glasses of water. Bakit? Ang daming benefits talaga ng tubig. Lalo na ngayon, mainit ang panahon. Nagtataka nga ako, dati, hindi naman madilaw ihi ko sa normal na inom na tubig. Ngayon, mas madilaw na. Konting pawis lang madi-dehydrate na ako. Isa pa rin naisip ko, minsan ito, isip ko lang, na pag mas matanda, mas may varicose mas may manas. So, pag matanda tayo, may manas tayo, yung tubig naiipon sa manas natin. Kaya hindi nagagamit ng katawan. Kaya nadi-dehydrate tayo. Pero sa gabi, pag nakataas ang paa, yung manas natin, yung tubig, bumabalik sa katawan, bumabalik sa kidneys. Kaya sa madaling araw, ihi tayo ng ihi. So, wala tayong magagawa, maluwag yung mga veins natin, mga ugat natin, maluwag na sa paa, sa hita. So, ganun talaga. So, mas maraming tubig ang kailangan. So, maraming tubig para sa utak. Kailangan laging maraming tubig para sa utak, para hindi ka mag-migraine, makaisip ka. Tubig kailangan ng liver. Pag walang tubig, hindi gagana yung liver. Tanggal ng mga ininom mong tableta, alak, mga supplement, ang liver nag-aayos lahat niyan. Tubig kailangan ng baga para maganda paghinga. 90% ng baga, tubig. 90% of the lungs, water. Ang dugo, 90+% tubig. Kahit ang buto natin, buto, di ba? May tubig rin yan, 25% water yan. Sa baga, sa plema, kailangan maraming tubig. Sa puso, may pag-aaral, kailangan mo ng tubig. Pag kulang ka sa tubig, more heart failure. Sa pagdumi, para hindi ma-constipate, maraming tubig, maraming prutas, maraming gulay. Sa digestion, di ba sinabi ko sa inyo, kulang na nga yung laway natin, kulang na yung gastric juice. More water pa rin. Lalo na sa kidney, ayaw natin mag-dialysis, mag-kidney failure, mag-kidney transplant, inom ng tubig para hindi magka-UTI, kidney stones, kidney failure. So, tubig talaga, miracle water yan, libre. Huwag nyo kalimutan yan. Mayroon nagsasabi, konti lang inumin, hayaan nyo na sila. Kanya-kanyang payo naman Ito kasi, wala naman masama. Libre naman ng tubig ba't di natin gagamitin? Number 8, libre din hangin. Diba? Hangin, libre. So, basta malinis ang hangin, marami sa atin hindi ginagamit yung oxygen. Tandaan natin, ang number 1 kinamamatay ng senior? Alam nyo ba anong sakit? Ang number 1 kinamamatay is pulmonya. Lolo-lola natin, laging pulmonya. Nanay ko, pulmonya ending. Tatay ko, pulmonya. Sabi nga nila pneumonia is the best friend of the elderly. Paano naging best friend? Best friend daw kasi yun ang huling sakit bago pumanaw. Sabihin yun ang tagahata. Kasi pag ending na, talagang mahina na katawan, magkakapulmonya. Yung plema hindi na malabas. So, hindi na makahinga. May panlaban tayo sa pulmonya. Kailangan malakas yung baga. Diba? Kailangan yung lungs natin na sumisikip, mas malakas yung lungs natin, maganda paghinga natin, more oxygen. Nung panahon ng COVID, yung mga nabuhay, nag-breathing exercise lang. Yung hindi nabuhay, hindi nag-breathing exercise. So, pipilit sa COVID kasi 50% ng baga sira
So, ang turo ng pulmonologist, i-exercise mo lang yung baga mo. Ganito pag-exercise, tuturo ko sa inyo. Every day, siguro mga 3 times a day, gawin nyo to mga 3 minutes, 5 minutes, okay? Hinga ng tama. Kasi normally tayo maghinga, hingang aso. Ganito hingang aso yun. Yung ganung hinga, baliwala po yan. Yung ganon. Walang oxygen pumapasok niya. Paano pag hinga mo, nilalabas mo na ulit eh. Ganito yung tamang paghinga. Isang kamay, lagay sa tiyan. Ito, lagay mo sa tiyan mo. Pag hinga mo, dapat lalaki ang tiyan. Lalaki yung tiyan mo. Okay? Hindi dapat ito lumalaki. Yung iba humihinga, pinapalaki ang dibdib eh. Yan. Yan. Mali po yun. Dapat yan ang lalaki. Papalaki mo. Okay. Hinga tayo. Sabayan nyo ako. Palakihin yung tiyan. Yan. Lumalaki tiyan ko. Pigil for 4 seconds. Pigil, pigil, pigil. Exhale sa bibig. Ulit. Hinga malalim sa ilong. Tiyan. Pigil. Exhale sa bibig. Dahan, 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 dahan. Pilit hinga sa ilong, talagang banatin yung baga na yan para mag-open yung mga alveoli. Sarado kasi yan eh, pinapabukan mo siya. Pigil para may gas exchange. Exhale, purse lip. Dahan-dahan yung exhale. Explain ko ba't importante. Gawin yung mga 3 to 5 minutes. Bakit mahalaga? Pag hinga sa ilong, very important, may nitrous oxide yan. May nitrous oxide yan dito sa nasal cavity. So, pag hinga mo yan, mas nagbubuka yung lungs. Pigil ng 4 seconds para gas exchange. Lumabas yung carbon dioxide, pumasok yung oxygen. Punong-puno gusto mong pumasok. Exhale sa bibig, purse lip, dahan-dahan yung exhale, mga 5 seconds. Bakit? Kasi pag nag-exhale ka ng mabilis, nilabas mo, yung baga natin, sasara. Diba? Sasara. So, wala ng gas exchange. Pero, kung ginawa mo, dahan-dahan exhale, may purse lip, nakapigil ka, ganito pag exhale mo. So, yung baga mo, dahan-dahan magko-close. Ibig sabihin, hindi magko-close yung alveoli mo. Yung mga may hika, may emphysema, may COPD, naninigarilyo, may pulmonya, mahina baga, ayaw mo magsara yung alveoli, yung mga lung sacs mo. Kasi pag nagsara bigla yan, wala nang makukuhang oxygen. Kasi nga, kailangan matagal siya open. So, more oxygen. Pag chinek mo, oxygen mo mas mataas. Yan ang pampabuhay natin. Okay? Number 9, ito very important. Ito, kinausap ko mga senior. Huwag na huwag ma-stress sa pera. Yan. Ito, actually, hindi pang senior to, pang bata to, ang advice ko. Huwag kang ma-stress sa anak mo, sa pamilya mo. Diba? Pag bata tayo, ano gusto nila? Gusto nila maraming followers, gusto nila maraming pera, may bahay, may abroad, may kotse, may alahas, may pasikat, may enjoy around the world. Diba? Walang katapusan. Walang katapusan. Pero tingnan mo yung mga kinausap ko. Kinausap ko mga 60 years old, 70, 80 years old. Ayaw na nila yan. Diba? Pag edad 70, edad 80 ka na, hindi mo kailangan maraming pera. Kwento ko nga, yung nanay ko, di ba, trabaho siya ng trabaho, ipon siya na ipon ng pera. Pero nung namatay na siya the other year, naggastos lang namin sa ospital. Let's say, gumastos kami ng 300,000, 400,000 sa ospital. Yun lang ang ginastos niya. Pagkagastos, wala na siyang gastos. So the point is, meron ka lang konting panggastos na pang-ospital mo, meron ka pang kain araw-araw, okay na yun eh. Hindi mo naman kailangan mag-ipon ng million-million o billion-billion eh. Yun naman ang happiness. Anong happiness ng senior? Nung mga senior na kinausap ko, yun lang, nag-uusap kami, nagkakwentuhan, nagpipicturan, happy na sila din eh. Wala ka namang kailangan na mas panalo ka dito, mas tatalunin mo to. Yung unahan kayo paramihan ng pera, pasikatan. Hindi po yun ang goal. Goal lang makatulong, masaya, yun lang po. So, wag ma-stress sa pera. Hindi mo kailangan ganun karaming pera. Meron ka lang pangkain at pang-hospital, panggamit mo. Pwede na yun. Number 10, last tip, the most important.
The most important tip, hindi ko pa binibigay ito dati. Marami sa atin, maraming sakit. May back pain, may high blood, may cancer, may lupus, may autoimmune disease. Napa-check up na natin sa lahat ng doktor. Ininom na natin ng gamot ng doktor, sinubukan. Walang masama, dapat subukan nyo. Ayaw gumaling. Bakit hindi gumagaling? Kadalasan, ang mga sakit, nakita ko lang ngayon, I think mga 70%, 80% ng sakit, merong component ng mental. May component na maling paniniwala, maling attitude, maling ugali. Tulad ng yung sobrang galit sa ibang tao. Sobrang may kaaway. Meron kang mortal enemy. Madalas yan, may mortal enemy na heart attack. Hindi kaya magpatawad sa ibang tao. Hindi kaya magpatawad sa kaibigan mo dati, naging enemy mo. Karamihan sa atin may kaaway, di ba? Kapitbahay, kaaway mo. Pag meron kang isang matinding kaaway, matinding galit, naglalabasan ng sakit. Nai-stress. Hindi mo alam, nakaganyan ka na lang. Nakatigas ka na, naha-high blood ka na, nagkaka-diabetes ka na. Kaya sabi nga sa Bible, forgive others, di ba? Patawarin mo yung ibang tao, napakahirap. Pero pag pinatawad mo yung iba, mas relax ang tulog mo. Patawarin mo rin sarili mo. Kung meron kang kasalanan dati, di bawian natin. Kung kanino ka may kasalanan, kausapin, humingi ka ng sorry, ay lahat naman natututo eh. Kaya nga nasa Bible, di ba, forgive others as you forgive yourself. Forgive yourself, forgive others. Ganun lang talaga. Iwas galit, makikita nyo maraming sakit nyo mababawasan. Baka pati high blood nyo bumaba. And finally, wag mo isipin pag senior na wala ng silbi, di ba? Isip lang yan, age lang yan eh, pero sa isip natin, bata pa tayo. So, habang nandito tayo sa mundo, para sa akin, may mission tayo sa buhay. Kasi kung wala lang tayong mission sa buhay, di kinuha na tayo ng Diyos, di ba? So, hindi ka pa matanda, may mission ka sa buhay. Kung ano man yung sakit mo, kaya gumaling yan. Lastly, may nagtanong sa akin kahapon. Sabi niya, Doc, sabi ng doktor ko, pa-opera ako. Pa-angioplasty daw ako. Barado daw puso ko. Sumasakit ang dibdib ko. Siguro mga 70 years old siya. Pero wala akong pera pang-opera. Tsaka matanda na ako. Sabi ng doktor ko, baka hindi ko kayanin yung operation. Wala daw siya pera. Okay. Tanong niya, gagaling pa ba ako? Kahit walang opera. Sabi ko, pwede. Pwede kang gumaling kahit walang opera. Diba, sinubukan natin mag-opera. Walang hindi kaya. So, paano gagaling? Maraming sakit, kaya gumaling din mag-isa. Like sa puso, kung barado man yung puso mo, meron ako tinuturo na heart collaterals. Ang collaterals, mga bagong ugat na ginagawa ng puso pag nagbara yung main na ugat. Let's say puno, di ba? Pag yung puno, naputol yung malaking sanga, anong nangyayari? Nagkakaroon ng maliliit na sanga. Pero hindi lahat nagkakaroon ng collaterals. Sa dasal, tuloy mo lang gamot mo, 'di ba? Positive thinking lang, maraming mga tao kahit barado yung main ugat ng puso, maraming main ugat ng puno nagkakaroon ng mga maliliit na sanga. Nakikita yan sa angiogram. Oras na magkaroon nitong maliliit na sanga, in a few months, in a few years, buhay ka na. Kaya hindi ka na magpa-opera kasi marami ka na maliliit na ugat eh. Kumbaga sa EDSA, kahit nagbara yung EDSA, magsara. Kung yung daanan sa tabi, open. Kung daanan ng C5, open. Yung skyway mo, open. Lahat open. So, kahit barado yung EDSA, basta maraming collaterals, maraming ibang daanan, makakalusot ang dugo, mabubuhay pa rin yung pasyente. Okay? Saan po nakatulong to? Yan ang mga tinuro ko kahapon sa mga seniors. Siyempre, gusto ko rin i-share sa mahal nating followers. God bless po. Ingat po tayo palagi.